Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Marco. Kagaya ng karamihan ay isa lang din akong pangkaraniwang lalaki. Hindi mayaman ang pamilya ko, pero masasabing nasa maayos naman na pamumuhay. At gaya nyo, may mga karanasan rin ako na hindi ko malilimutan. At higit sa lahat, hindi ko pwedeng ikwento sa mga kamag-anak, kapamilya, at mga kaibigan. Dahil hindi naman ito masasabing sobrang nakaka-proud. Pero isa sa mga kaiinggitan ng mga makakarinig. Kaya minabuti kong ipadala na lang sa email para sa inyo ikwento. Hindi naman tayo magkakakilala kaya ayos lang. Hindi nyo rin kilala ang mga taong involved sa kwento. Kaya sana ma-enjoy nyo ang aking kwento. Ipinanganak at lumaki ako sa Parañaque City. Ang aking ina ay isang college professor. Ang aking ama naman ay isang division head ng financial company. Noong tumuntong ako ng kolehiyo ay naisipan ko sa Arellano University mag-aral dahil may mga pinsan ako na taga Manila at doon nag-aaral. Para kahit papano ay may makilala ako at makakatulong na rin sa mga academic needs ko. Isang hapon noon, nag-text sa akin si Jake, second cousin ko. "Uy Marco, pasyal tayo mamaya sa Baywalk, sa may Raha Sulaiman." Sabi ko naman, bakit? Anong meron?" "May close of lava palooza. May mga tutugtog na iba't ibang local brands at maraming artista." Talaga ba? Sige, punta tayo." Pagsang-ayon ko pa. At kinagabihan nga noon ay nagkita kami sa Baywalk. "Ano insan? Handa ka na bang mabinyagan mamaya?" "Ha? Teka, anong binyagan? Ano ka ba? Hindi mo ba alam ang tungkol sa lava palooza? Yung pagsapit ng nakatakdang oras, sabay-sabay na manghihina ang nguso ng lahat. Parang i-apply yata nila yun sa Guinness Book of Record. Kaya kailangan lahat ay maghihina ang labi." "Teka nga, bakit ba tayo pumunta dito? Alam nga naman na tayong dalawa lang ang manghina." "Ano ka ba? Hindi ganun yun. Marami rin ang pupuntang mga dalaga rito na walang partner. Habang nanonood tayo ng mga banda ay simulan mo na rin makikipagkaibigan sa mga makakatabi mo para hindi ka mabokya kapag sumapit ng tamang oras." "Ano ka ba naman insan? Mahirap yung sinasabi mo. Hindi naman ako katulad na malakas ang loob makipag-usap sa hindi ka kilala." "Ano ka ba naman? Susubukan mo lang makipag-usap eh. Be friendly. Ganun lang naman ang puhunan. Tsaka hindi ka naman maghahanap ng girlfriend. Kaya ang maging ang mga babae na nandito ay maghahanap din ng partner nila. Pagkatapos nun ay hanggang dun lang naman yun. Walang commitment. Depende na lang kung nabitin kayo at gusto nyong ituloy sa kung saan. Basta kapag nawala ako mamaya huwag mo na akong hanapin. Ite-text na lang kita kung nasan ako after 2 hours. Ano ba naman yan? Iiwanan mo ako sa ere. Inaya-aya mo ako rito tapos iiwan mo lang din pala ako bigla. Ano ka ba naman insan? Minsan kailangan mo rin tumayo sa sarili mong paa. Lalo na sa mga ganitong diskarte. Hindi naman kita iniiwan sa ere. Binibigyan lang kita ng pagkakataon na makadiskarte ng malaya. Kasi baka mas lalo ka lang mailang kung nasa tabi mo ako habang dumidiskarte ka." Mahabang paliwanag pa ni Jake. Bahala ka. Basta kapag sa tingin kong hindi na ako masaya sa sitwasyon ko ay uuwi na lang din ako." "O sige, ikaw bahala." Sagot niya naman. Ilang saglit pa ay dumami na nga ang mga tao dahil nagsimula na rin na tumugtog ang mga banda. Noong una ay naroon pa si Jake sa gilid ko, pero makalipas lang yata ang kalahating oras ay nawala na. Hinayaan ko na lang din dahil nag-e-enjoy naman ako na makitalon-talon kasama ng crowd
na sumasabay sa kanta ng mga banda. Hanggang sa may 2 dalaga kong katabi na panay ang comment sa mga banda. Tuwang-tuwa sila at excited. Tapos panay ang lingon sa akin noong isang nakasuot ng black floral dress. "Oh kuya, mag-isa ka lang?" tanong niya. Sabi ko naman, Oo. Kanina kasama ko ang pinsan ko kaso biglang nawala eh." "Naku, baka maupi ka niyan mamaya. Wala kang partner." Sabi naman ng kasama niyang babae. Nagsalita rin ng isang walang partner. Sabi niya naman, Bakit ikaw ba?" tanong niya sa kasama. "Darating kaya ang boyfriend ko? On the way ng araw eh." Biglang tumahimik ang dalagang nakaitim na dress. Dahil sa dami ng taong nagsisiksikan, kaya parang kami na tuloy ang magkasama. Nakadikit na kasi siya sa akin at parang yakap ko na rin siya sa posisyon namin. Ilang saglit pa ay nawala na rin ang kasama niya. "Kita mo ang mga yon? Iniwan na rin ako." Sabi niya pa. Sabi ko naman, "Hayaan mo na, hindi ka naman nag-iisa. Narito naman ako eh." Tapos ngumiti sa akin, sabay sabing, "Ibig bang sabihin nito, hindi na tayo aalis dito pareho pagsapit ng oras ng Lollapalooza?" Sabi ko naman sa kanya, Kung okay lang ba sa'yo?" "Oo naman, why not? Walang masama doon at walang masamang magkaroon ng bagong kakilala." Di okay naman pala eh." Pagsang-ayon ko pa. At nagsimula na akong kabahan dahil alam kong sigurado na may partner ako sa event. Makalipas ang mahabang oras, sumapit na ang oras ng Lollapalooza. Nagka-countdown na si Mayor Lito Atienza habang kasama ang asawa niya sa stage. Habang nagbibilang sila, nakatitig kami sa isa't isa ng dalagang nakilala ko sa pangalang Bianca. At noong matapos ang countdown ay magkasabay na kaming pumikit at tinawid ang maliit na distansya ng aming mga labi. Halos magdadalawang minuto siguro kaming nagtagal dahil nagkakaingay na at nagpapalakpakan na ang mga nasa gilid namin pero hindi pa rin kami bumibitaw. Noong matapos iyon ay pareho kaming matamis ang ngiti sa isa't isa. Nagpatuloy pa ang party at tugtugan ng mga banda. Pero pagod na akong tumayo roon sa gitna. Kaya sabi ko sa kanya, Bianca, gusto mo bang mag-snack na lang muna tayo? Napapagod na akong tumayo eh." Sabi niya naman, "Actually, yan din dapat ang sasabihin ko sa'yo." Sabi ko naman, Sige, tara, kumain na muna tayo." Nagpunta na nga kami sa isang fast food at nilibre ko siya ng pagkain. Marami pa kaming napagkwentuhan at halatang pareho kaming masaya na kausap ang isa't isa. Sa pakiramdam ko nga ay ayoko nang matapos ang gabing iyon. Para kasing napaka-magical na dating sa akin noon. Isipin mo, parehong stranger na nagpunta sa isang concert at walang kapartner na tila sinadyang pagtagpuin ng tadhana. Hindi ko alam na posible pala ang ganun. Matapos naming magtagal ng halos 2 oras sa loob ng fast food, ay sinabi ko, ihatid na kita sa inyo? Sabi niya naman, "Naku, nakikitang susi ng boarding house namin. Hindi ko alam kung nasan sila ng boyfriend niya eh." Sabi ko naman, bakit hindi mo i-text? Yun ang problema. Walang cellphone si Kate at yung hawak niyang cellphone kanina ay cellphone ko. Nasira kasi ang cellphone niya at hindi pa nakakabili ng bago. Kaya cellphone ko ang gamit niya ngayon. Paano ka niyan? Tanong ko. Malungkot naman siya nagsalita.
tatambay na lang siguro ako sa Baywalk hanggang mag-umaga. Siguro naman nakauwi na siya ng 7 a.m. sa boarding house namin. Ala, ganun ka katagal tatambay sa Baywalk? Baka kung mapano ka niyan. Alam ko naman yun, kaso wala akong ibang choice eh. Sagot niya muli. Sabi ko naman, meron akong i-offer sa'yo pero yun kung may tiwala ka sa akin. Sabi niya naman, matapos nating manghina ng ganong katagal, hindi pa ba ako magtitiwala sa'yo? Edi sige, doon ka na lang muna magpalipas ng oras sa unit ko. Ha? What do you mean sa unit? Apartment ba? Tanong niya. Hindi, sa condo unit ko ang ibig kong sabihin. Hala, nakakahiya naman. Nakakondo ka pala. Hindi naman sa akin yun. Nirerentahan lang nila mami ko para may matiran ako habang nag-aaral. Tiningnan niya ako sa mata sabay sabing, sigurado ka? Hindi ako mapapahamak kapag nagtiwala ako sa'yo? Sabi ko naman, oo naman, safe ka sa akin oh. E di, tara na pala sa unit mo. Medyo inaantok na ako eh. Wika niya pa, sabay hawak sa braso ko. Kaya naglakad na kami papunta sa may unahan para makasakay ng taxi. Pagkarating sa kondo ay tahimik lang si Bianca. Alam kong nandalagkit siya dahil pareho kaming pinagpawisan noong nasa harapan pa ng entablado. Kaya matapos kong makaligo ay kinuhanan ko siya ng isang bagong boxer short at maluwag na white shirt. Oh, pagbibihisan, baka gusto mong maligo. Alam ko naman na pawis ka kanina. Wika ko pa. Sabi niya naman, sige, lulubusin ko na ang pamimirwisyo ha. Makikiligo na rin ako. Nagtungo na nga siya sa banyo at naligo. Matapos makaligo ay narinig kong gumamit siya ng blower, kaya tuyo na ang buhok niya noong lumabas. Sabi ko naman, Bianca, isang tanong na lang. Iisa lang kasi ang kama eh, at gusto ko sanang magpahinga ng maayos dahil napagod nga ako. And I'm sure pagod ka rin. Okay lang ba sa'yo na matulog tayo ng magkatabi? Kasi kung hindi edi sa sopa ka na lang matulog. Kaso nga lang, walang aircon dyan sa sala. Ang kwarto ko lang kasi ang may aircon eh. Sabi niya naman, sige, tatabi na lang ako sa'yo. Basta yung pangako mo magiging safe ako at wala kang gagawing masama sa akin. Oo naman, you have my word no? Sagot ko pa. Kaya pinauna ko na siyang pumasok sa aking kwarto. Tapos nahiga na kami ng magkatabi. Hanggang sa maalala ko ang nangyari sa harapan ng stage. Kaya sabi ko, ang kulit natin no? Total strangers na nagkausap bigla. Tapos naghina yung mga labi. Tapos ngayon, magkatabi pa sa higaan. Sabi niya naman, oo nga tama ka. Pero napaka-magical ng gabing ito sa akin. Sagot niya naman. Bianca, parang nabitin ako sa kanina Okay lang ba na ulitin ulit natin? Naisip ko lang na mas masarap yun kapag nasa relaxing place at situation. Kagaya nitong nakahiga. Bigla siyang tumagilid papaharap sa akin sabay sabing, actually ako rin nabitin doon. Sige, ulitin natin. Wika niya pa at dahan-dahan ang lumapit ang mukha niya sa akin.